Next, hello. it is a Good machine morning, that everyone. drives the generator. It is a So, audible machine po. that Narinig po drives ang the aking generator. audio. Ang boses ko po. It is Hello? a low Naririnig po resistance ba? fan with Good morning po, ma'am. Okay. So today class, review tayo dahil next week midterms na. And discussion ng quiz kasi baka may makasama from your quiz. Okay? Let me share my screen first. Okay class, nakinig po ha. Para po ito sa inyong midterms. So para matuto po kayo mag-solve. So everyone, kita na po ang aking screen. Number 7, it contains field windings composed Okay. of many turns So discuss natin ha. connected in parallel. Maraming nagkamali dito pero meron din namang tumama sa inyong section. So ito po class, ang pinagkamalian po ng iba dito madalas ay akala po ay series parallel. Okay. So ito po ay Y delta. Ano, kita nyo po itong 30, 40 at saka itong 10, yan po ay Y. Okay, so recall natin, alin na may tinuro ko sa inyo face-to-face. Okay, pero baka po kasi kalimutan din ng iba. Diga po, ang Y connection, diga ganyan po ang itsura niyan. Yan. Pero it can also be like this. Okay? Kaya nga po ang Y connection, ang kapal naman na rin. Ang Y connection plus is also called as T connection or T connection. Okay, so next time po wag na malilito pagka may ganitong itsura. Pag letter T, tatandaan, yun po ay Y. Hindi po kayo pwede dyang mag-series or mag-parallel, mag-series parallel na na formulas. Okay? Hindi nyo po pwedeng gamitin yun. Okay? So, since ito ay Y, transform to delta. So, magkakaroon kayo dapat dyan ng ganyang drawing. So, may mga nakatama naman po dito kaso marami pa rin pong nagkamali. So, ang bala ko po sa pang Monday na schedule ay retake kayong lahat. Pagka wala talagang nakapasa. Okay lang ba yun sa inyo or ayaw nyo na ulitin pa ito? It is measured by the product of the force and the radius at which the force acts. Ano ibig sabihin ng heart? Ibig sabihin, okay lang sa inyo mag-retake. Okay. Paparetake ko sa inyo ha. Pagka wala talaga nakapasa kahit isa. So, dun so far, dun sa mga na-checkan ko, wala pa pong nakakapasa. Pero meron namang naka 25/50 or 27. Kaso ang passing natin dito ay, ang alam ko ay 30. Ano? Okay, so let's continue. Ito ay i-convert natin to delta. So, pag y to delta, diba, ang ating formula dyan ay yung si opposite. So, yung tanda gayon, yung ating diniscuss. So, diba may technique tayo dyan para hindi na kayo mahirapan dun sa mga Y delta connection. So, yung isa, ang gagawin natin, titingnan natin yung si opposite. Yung isa naman, titingnan natin yung resistors sa both sides niya, sa magkabilang side niya or yung umiipit sa kanya. This time,
So, wala ditong umiipit kasi nga kukunin pa natin yung values nito. For example, ito si A, ito si B, ito si B. So, pagka ganyan na walang umiipit doon, ibig sabihin, ang kukunin natin is yung opposite. Pag ganyan, edi kunin natin si RA. Si RA ay 30 times 40 plus 40 times 10 plus 10 times 30 over opposite ni RA. So, ano ang opposite ni RA? Paki-chat nga po sa chat box. Ano ang nasa tapat ni RA? Next, it is the reciprocal of permeability. Anong value ng repalay It is the reciprocal sito? of permeability. Anong value? And Resistance corresponds value. to resistivity. 10. Okay, gets naman ninyo nalito lang kayo. So, 10. Then, si RB, pag si RB naman, same Next, lang ng represents the numerator, direction edi of current. kinuha na natin yung value. Represents the direction For of example, current. nailagay na ninyo, so 1,900 over ano ang katapat ni RB, ari yung ating RB. Pakilagay nga po sa chat box. Ayun, alam naman ninyo Nalito lang Next, siguro kayo. used to determine Tapos the ang direction RC, of the ganun naman force ulit. acting So, on the contact. 1,900 It over is used to determine the direction 30. of the force Okay? So, pag nakuha acting nyo yan on the plus, conductor. madali na. Series parallel na po yung next. Okay? So, ang magiging value natin dito is 100. Sa RA ay 190. Sa RB ay 47.5. Next, it is the Sa RC ability of a naman po material ay to conduct magnetic 190 over 3. Yun na lang nilagay ko kasi may mga decimal place. May mga decimal po siya na mahaba. So, bawal po tayo mag-round off. Okay? So, ngayon class, i-redraw natin. Magiging delta na to. Tapos, meron Next, tayo it is the dito. region outside the magnet in which its Yeah. poles Tapos, meron pa ditong experience isa. a force of Nakakalimutan attraction mo. or Okay. repulsion. It is the region outside the magnet in which its poles Ibahin natin ang experience kulay. a force of attraction. So, meron tayo ngayon ditong 20. Meron tayong A natin ay 190. Ang B natin ay 47.5. Ang C natin ay 190 over 3. Tapos, meron tayong 50, 60, at 80. Okay? Pag nakuha nyo na yan, class, makikita nyo, itong si 47.5 at 60, parallel. Si 190 over 3 at 50, parallel. Okay? So, pag nag-parallel yan, magiging series na sila. Okay? So, drawing natin. So, array magiging 20, 190, tapos array naging parallel o magiging ganyan na lang sila. Tapos, meron pa tayo ditong 80. Okay? And then, yung sagot dito, series na lang yan. Diba? Nai-imagine ka, nasusundan. Pa-react naman ang heart kung nagigets na kung paano yung nangyari. Ayun. So, ganyan po yung nangyari dyan. Okay? So, pag parallel, ibig sabihin, lagay na lang natin dito yung solution. For example, ay R1. Magiging 47.5 raised to negative 1 plus 60 raised to negative 1 raised to negative 1. Tapos diga parallel din yung isa. Tsaka natin si 190 over 3. So 3 over 190 plus 50 raised to negative 1 raised to negative 1. Okay? So ito kaya naging 3 over 190. Kinuha lang plus yung reciprocal. Ang magiging sagot niyan ay 1140 over 43. Tapos ang kabila naman ay 475 over 17. Tapos class, di ba series na sila? Pag drawing natin ito, series na sila. I-add lang natin 1140 over 43 plus 475, sorry sa sulat. Pero 475 po yan over 17. Pag ini-add natin,
Yan, sa aking solution ay sinave ko na siya, diniretsong save ko na siya sa letter A sa ating calculator. So, pwede naman ganun para mas maikli. Dahil puro decimal points, puro decimal places ulit yung sagot dito dahil puro fraction yan. So, sinave ko siya sa letter A and then ito-drawing natin ulit. Okay? So, itong dalawang yan, series yan. Kahit pa yun inakabalik kong ganyan. Kasi sa series, sunod-sunod lang yan. So, series yan. Ngayon, iisa na lang siya. Magpa-parallel na siya ngayon dito kay 190. So, yun na yung nakasave natin sa letter A. Parallel sila. Bale, lagay natin, for example, ito ay R4 equal to 190 raised to negative 1 plus yung alpha A natin raised to negative 1 is to negative 1. Tapos, ang magiging sagot naman po dito ay 4190 over 99. Okay? So, pwede po ganyan, puro fraction para hindi mahaba yung susulat ninyo. Ngayon, plus, yan ay parallel. Series na lang po yan ulit. Aray na yung last natin. Iisa na lang yon and then meron tayo dito. This is the 80 and then this is yung 4190 over 99 and then this is the 20. Series na lang. So, RT, total na po ito, 20 plus 80 plus 4190 over 99 equal to 142.3232 ohms. Okay. Yun po ang sagot sa quiz. Kung hindi nyo po nakuha, yan po yun. Kung tandaan nyo yung inyong sagot noon, kung ganitong sagot nyo, ibig sabihin, tama po ang inyong sagot nyo. Okay, so hindi ko muna ito dinidiscuss kasi may nag-quiz din eh. Pahuli-huli alis si Magno kung kilala nyo. Nag-quiz pa si Magno din. Okay. Number 3, rotating machine use. Tapos yung iba namang items, iniba ko, kaya dinidiscuss ko na sa inyo ngayon. Or vice versa, electrical. Okay, dito tayo, madali lang to class. Ito, di ba sinabi ko sa inyo, mesh lang yung ating gagamitin since tinry ko siyang Kirchhoffs, ang haba ng solution. Correct answer Ubusin is, lang ko ng time at mas mahirap. ano? May mga nakatama dito, in fairness. May nakatama dito. Number 4. Okay, so makinig class na. The generator. Possible, may lumabas na ganito, or hindi naman ganito mismo, pero kamukha ng itsura. So, intindihin po ninyo kung papaano, papaano gumawa ng equations at saka papaano ang solusyon. So, pinayagan ko naman kayo dito class mag-caltech sa matrix. Kaya laking alwan na. So, yung mga previous na tinuturoan ko po nito sa department ay bawal po talaga ang caltech. So, laking advantage nila. Kaya sana yung mga ganitong given is masagutan na po nila sa midterms. Okay, so let's start. Mag-a-assume kayo dito, diga, walang nakalagay na ikot clockwise, counterclockwise. So, kayong bahala mag-assume as long as yung tatlong loops na yan is pare-parehas kayo ng piniling rotation. Okay, so sa akin, kadalasan naman is ganyan, clockwise. So, this is IA, IB, IC. So, kayo naman din ang bahala mag-label dyan kung gusto niya I1, I2, I3. Ngayon, class, ang sabi dito, solve for VO. So, VO lang yung kailangan dito. Hindi nyo na kailangan kunin lahat ng mesh currents. So, ang kukunin mo lang dito is si IC. Kasi si IC yung nadaan kay VO. Kasi ang VO natin dyan, magiging VO natin is equal to 7 IC. Kasi yung VO is yung voltage sa tapat ni 7 ohms. Diga, by applying Ohm's law, V equal to IR. So, yung current na nadaloy kay 7 ohms is IC. So, IC times yung R, which is yung 7 ohms. So, ito lang yung kailangan natin kunin. Yan yung pinaka-final answer. Pero, bago natin yung magawa, kailangan muna natin kunin yung equations ng tatlo. Kasi, pag matrix, kailangan muna natin kunin yung D bago makuha si D, IC. Okay?
So, careful kayo dito. May na-checkan ako dito na tama naman yung process niya. Kaso nalito siya dito. May nakalagay kasi dito R1, 3 ohms. R2, 9 ohms. So, nalito siya. Nailagay niya 1 ohm dahil may R1 dito sa taas. Pero, sayang kasi dapat tama yung kanyang sagot. Nalito lang siya dun sa paglalagay ng values. Okay? Start tayo kay IA. So, KVL at mesh IA. Okay. So, ang daan ni IA kay 10 volts, negative papuntang positive. So, yan po ay positive 10. And then, gamit po yung technique ko, from college yung technique ko, ang gagawin, yun po ang gamitin natin, magiging minus 3 plus 6 IA. Then minus 3 IV, plus, then plus 6 IC equal to 0. Then simplify, 10 minus 9 IA plus 3 IV plus 6 IC. Ngayon, gawin lang natin positive yung first term. Transpose na lang natin to lahat para maiwan dito si 10. Magiging 9 IA minus 3 IB minus 6 IC equal to 10. This is our first equation. Nakuha po yung ginawa ko. Yan po yung ating, kung napanood nyo po yung in-upload ko, recorded lecture about mesh. So, ito po yung technique. Okay? So, wala na yung IA minus IB. Pero kung sanay kayo doon sa IA minus IB, ang magiging equation po natin dyan ay ganito naman. Dun sa unahan ay magiging 10 minus 3 times IA minus IB, then minus 6 IA minus IC equal to 0. So, yun po yung galing, ito naman yung galing sa book na technique. Lahat, pagka i-apply nyo yung galing sa book na technique, lahat po yan ay negative lagi. Pero, ang magpa-positive lang dyan is yung, depende dun dito sa voltage, kung magpa-positive. Kung negative to positive, positive siya. Pero ito, laging negative. And then, with respect to the mesh. Dahil ito ay sa mesh IA, so IA lagi yung nauna. Yun po yung book technique. Pero pag yung technique na kabila, ito naman, minus, negative naman yung lahat. Pero i-add mo lahat nung dinaanan ni IA. So dito, ang dinaanan ni IA is si 3 at 6. Negative siya, and then pagsamahin mo, and then positive naman po lahat yung effects nung kabilang mesh current. Nagets ka po. So, maalin naman po dito, parehas lang po ang kalalabasan. Nagets ka po, or ulitin ko ang explanation. Okay, sure, nagets. So, yon, maalin naman po dito. Pero ang i-apply ko na po dito sa sunod ay yung aking technique na ha. Okay, proceed tayo sa IB. So, KVL at mesh IB. Pag kay mesh IB, wala namang voltage source. Ngayon, ang lahat ng dinaanan ni IB ay rin si 3, 9, tsaka si 5. So, minus 3 plus 9 plus 5 IB. Then positive yung may mga kapitbahay. So, plus 3 IA plus 5 IC equal to 0. Okay? Wala namang kapitbahay si 9, so yan lang po ang ating magiging equation. Let us simplify. So, negative 9 plus 3, 12 plus 5, 17, tama ba? 9, 10, 11, 12. Okay, negative 17 IB plus 3 IA plus 5 IC equal to 0. Okay, pwedeng hindi na natin i-rearrange. Pero para mas safe, pag gagawa na tayo ng matrix, i-rearrange na natin. Bali, ay magiging 3IA minus 17IB plus 5IC
equal to 0. So may mga nakatama naman po dito in fairness. Equation 2 to. Then, equation 3, si VL at mesh IC. Okay? So, lahat ng dinaanan ni IC, ulit, 6 plus 5 plus 7 IC. Then, lahat ng may kapitbahay, positive, plus 6 IA, plus 5 IB equal to 0. Si 7, wala ulit siyang kapitbahay. And then, simplify ulit the equation. 5 plus 6, 11 plus 7, 18. So, negative 18 IC plus 6 IA plus 5 IB equal to 0. Rearrange lang natin. 6 IA plus 5 IB minus 18 IC equal to 0. This is our equation 3. Okay? Ngayon, kunin natin si determinant. Are I, A, B, C, I, A, I, B, I, C. Then, sa kabilang side yung ating constants, yung ating transpose. So, are ay magiging 10, 0, 0. Okay? First equation natin, edi 9, yung may IA, then minus 3, and then minus 6. Second equation, 3, negative 17, 5. Third equation, 6, 5, and negative 18. Okay? So, ano nga po sa calculator, kung maalam na mag-caltech, maalam ka po ang lahat ng sa matrix. Wala kang ka-dorm mo, Toy. Hello? Maalam ka po sa caltech. Pabiyang. So, ano po ang determinant natin? R, Kennedy. Pakilagay po sa chat box. By the way, may next class kayo ng 10 onwards. Yuri Andre. Meron siya. Ralph. Kapag di natin natapos class, kaso mahirap naman pag mga sit-in na yan. Sa bagay, matatapos naman natin, 3 problems lang naman. Magkama naman nag-com, kamo pala. Okay, so ano na pong sagot? Ayun. Okay. Too many friends. So, D is equal to 1575. Ngayon, kunin natin si DI3. DIC. So, pag si DIC kukunin natin, lilipat natin itong si stand matrix, sorry, ating single column. Tama ba? 1 column matrix natin. So, ito ay 9, 3, 6, negative 3, negative 17, 5, 10, 0, 0. Ngayon, ano naman po ito? Yung determinant nito and then divided by yung ating D. So, yun na po yung ating IC. 19? Okay, so pakilagay na lang po ulit sa chat box.
Okay, so that's correct. Yun, may nag-divide na. So, tama po yun. 0.7429. Pero buong value yung gagamitin nyo pagka kinuha na yung ating VO. So, ang VO natin is equal to 0.74, thank you, 7429 amperes multiplied by 7. Thank you. So, ano po ating VO? Yung buong value yung gamitin po ninyo. Para ay 1170 at 0.7428. Sige po, thank you po. JC, magdadasalhan nung formula. Mga tatlong. Okay. So, the answer is 5.2 volts. So, may nakatama naman po dito sa inyong section dito sa number na ito. Tama po, 5.2 volts. Okay? So, next time class, ay sana po alam na ninyo kung paano. Hindi naman po nagbabago ng process. Huwag lang po kayo malilito dun sa mga dun sa paggawa ng equation. So, kadalasan dun nagkaka. Okay, so yan lang naman po. Last problem na tayo. Ito. Dito, may nakatama naman dito, pero iilan pa rin kahit sa ibang section, kahit sa pang Thursday. Iilan pa rin yung kita kong tumama dito. Tapos, may isang tumama naman siya doon sa I2, kaso yung sa voltage, ali pa rin. Pero madali lang po ito. Talaga sa totoo. Okay, so ito kasi class, use current divider rule, nakalagay na dito. Ang current divider rule ay dito, 'di ba, ang kukunin natin dito ay ito, yung pinagko-connectan ng ating ammeter, which is dito sa linya ni I2, itong si I2. So I2 is equal to IT multiplied by yung resistor is yung hindi niya dinaanan o yung kapitbahay na resistor. Okay? So, ang kapitbahay na resistor is si 11 over yung total na resistor. So, 11 plus 15 plus 13. Okay? So, ganyan po yung magiging natin dyan para makuha si I2. No, ma'am, bakit ma'am pinag-plus yung 15 at si 13? Kasi class, di ba, yung sa pinag-derivan ng ating CDR, ganito po ang itsura niya. Parallel. Diga. So, ito si IT, I1, I2, R1, and R2. So, for example, kukunin sa I2 is equal to IT multiplied by yung kapitbahay, R1 over R1 plus R2. Since si 15 at si 13 naman class ay series, so i-add natin yan. Pag kasi si 15 lang yung nilagay nyo dito sa formula, so mali na po kayo agad dyan. So, siguro dyan nagkamali yung pa. Okay? Kaso, ma'am, kailangan ng IT. Wala pa pong IT. Di ba may given naman tayo voltage across 8 ohms ay 20. Ngayon, yun yung ang nadaan dito kay 8 ohms at dito kay 11 ay si I, which is I yung ating IT. Tapos, tama, yung current natin dito ay IT dahil series naman si 8 at saka si 11, parehas yan. Okay? So, makukuha natin ang total current para, wala na ako. Makukuha natin ang total current using Ohm's law. V is equal to IR. Kaso, ma'am, wala palang voltage dito. Ayun, siguro yun ang naanahan ng iba. Kasi makukuha natin dito yung RT. Kunin natin na yung RT. Dahil ito ay parallel and then series lang. Kaso ma'am, paano yun? Walang V. Di ka yung V ay kinukuha din. Okay, so ano muna ang ating gagawin? Okay. Nakalimutan ko. Ano nga? Sir, ano ba yan ang tawag doon? Yung may ano sa pag-aaral? Study body?
Ayun, okay. Uy, Nakalimutan na, babakayan ma'am. ko ang score Sorry ni po. Cyrus pag hindi So, tumakas. this is, makukuha nga pala natin sa IT I-reviewin mo nga. using V over R galing sa ating Ohm's law. Dahil meron nga pala tayong voltage dito, which is 20 volts over 8 ohms. So, 20 over 8 is 2.5 amperes. Kung nakuha nyo to, possible may partial points kayo dito. At kung nakuha nyo din ito, yung formula, meron din kayo partial points. Pero kung ang ginawa nyo dito ay Y delta kayo dito, so 0 po yun. So, paano ba mag-check si ma'am ng problem solving? So, base dun sa ating rubrics, yan, tingnan nyo yung rubrics natin. Pag po, tingnan nyo yung needs improvement, pag entirely correct or mostly incorrect yung inyong solution, tapos nag-apply naman kayo ng right formula, applied the right formula but failed to execute it right. So meron kayong 2 points. So may mga 2 points po yung iba na tama naman ang approach, like nag-CDR, may nilagay na CDR at hindi naman sila nag-Y delta dito. So, may 2 points po yun. Tapos, nagbibigay po ako ng 5 points possible. Pagka po nakuha naman si I2, nakuha din si IT. Pero, dun nagkamali sa voltage, dun sa EMF. Hindi pa rin nakuha yung pinaka-final answer. So, meron yung 5 points. Pag magkaka 7 points lang kayo dito, class, pagka ang final answer ninyo ay may discrepancy. For example, nag-ground off lang kayo. Nag-ground off kayo agad. Nagkaroon ng discrepancy dun sa inyong final answer. So, meron pa kayong partial points na 7 points. So, wag mag-aalala pagka ganun lang naman yung inyong pinagkamalian. Pag halimbawang na-round off nyo agad, tapos nag-iba lang kayo sa aking answer na decimal places. So, may 7 points pa kayo. Okay? Pero po tama yan, class, pati decimal places. Saka ko kayo pwedeng bigyan ng 10 points. Okay, so naintindihan po yung ating pointing system sa problem solving. May kasama po sa inyo sa Ayun, so alam na ha. So, ganun po ang ating pointing system dito. Pero pag sa una pa lang mali na agad talaga, so wala na. Zero na po talaga yun. Sobrang layo na po talaga sa solution. Okay, so balik tayo sa problem. Nakalimutan ko, may voltage nga pala dito. Nag-process yung utak ko. Okay. So, nakuha natin si IT. Ayan. May IT na. Ibig sabihin, kompleto na. Makukuha na natin si IT2. So, IT2 is equal to IT 2.5 multiplied by 11 over 11 plus 15 plus 13. Okay? So, may nakakuha naman sigurong ilan ito. Ang I2 po natin ay 0.7051 amperes. So, since ito ay hinahanap dito, what will be the current reading in the ammeter? So, ibabox po natin si I2. Okay? Ngayon, kunin naman natin EMF of the battery. Okay? To get the E, solve first the total R. Okay? So, redraw natin ito. Okay. Meron tayong 8, meron tayong 11, and then 15, 13. Okay? So, in-open circuit ko lang siya. Pero ganun pa rin yun. Then, meron tayong 11 nakakonect dito sa kabilang side ni 15. Kabilang side ni 13. Okay. So, this is 8, 11, 15, 13, and 11. So, as you can see, class, 15 and 13 are series. So, ara ay magiging 15 plus 13 equal to, anong sagot niyan? O, idiretso na natin. 15, 13 raised to negative 1 kasi parallel with 11 plus 11 raised to negative 1 raised to negative 1.
Sa parallel to. And then plus 8 plus 11 equal to 1049 over 39. Pero class, kung nalilito kayo dito sa dire-diretsyong solution, pwede naman ninyong isa-isahin yan. Wala namang problema. E di i-add nyo muna 15 plus 13. 15 plus 13 ay 28. And then, parallel nyo kay 11. Plus 11 raised to negative 1. Then, raised to negative 1. So, magiging 7.89 something plus 11 then plus 8. Okay. Same lang ng answer. Pag inisa-isa nyo, same lang ng answer. Basta alam nyo yung connection. Series, series, parallel kay 11, and then series na siya kay 8 at kay 11. Nuggets naman po yun, series parallel. Okay. So, I hope na-gets na po yun part na yun. So, pag nakuha natin sa RT, so RT, ito na po yun. Ano ang next step natin? Okay. So, E is equal to IT RT. So, IT is 2.5 multiplied by 1049 over 39. So, E is equal to, madami nagkamali dito. I don't know bakit hindi nila nakuha. 67.2436 volts. Ayan. Marami nagkamali dyan sa E. Pero may madami din namang tumama din sa I2. In fairness. Okay. So, may tanong pa po dito. Gusto nyo naman yung bonus question. Curious kayo doon sa sagot. Ito class, ang sagot dito ay 36.6894 ohms. Tapos ito po, ang sagot dito ay 4 ohms, 8 ohms, 8 ohms. Kung tama pagkakatanda ako sa answer. Okay, tama nga. Ayan. Okay, so paano naging 36.6894? So kadalasan class, ang pinagkamalian nyo is ito. Pero class, tama naman yung mga formulas nyo dito. Pansin ko nung nag-check ako, tama yung mga formulas. Nakukuha ninyo. Ang nakakalimutan nyo kunin yung difference at saka nagkamali nga ng pag-intindi dito. So, basahin niyo ulit. If the temperature rise is known to be 40 degrees Celsius. Okay? Temperature rise. Ibig sabihin, class, from 20 degrees, tumaas siya ng 40 degrees C. So, our T2 is equal to 60 degrees C. Nagets po. So, dyan po, madalas nagkamali ang mga students. Kayo, dyan po madalas nagkamali. At saka, yung iba naman siguro tumama dito na 60, tama yung pagkakaintindi na temperature rise, tumaas ng 40, ganon. Kaso, nakalimutan na lang kunin yung difference ng dalawang resistance. Okay, so nagets naman po yun, yung temperature rise. So, yan naman po class ay nasa inyong problem set. So, hindi ko na i-detailed ang solution yan, ha. Pero, diniscuss ko sa inyo yung madalas sa pinagkamalian. So, alam niyo na class na ang T2 dapat ay 60 degrees C, ha. And then, ito dapat ang final answer. So, ito kayo nang bahala magsagot sa problem set. Okay. Ito naman, madali lang ito. Hindi ko alam kung bakit ang dami pa rin nagkamali. Kahit sa pang Thursday, may mga nagkamali pa rin dito. Okay. I-drawing kasi po ninyo next time, i-drawing ninyo para hindi kayo malito. Diga, meron tayong 3 parallel connected na resistor. Ang dali lang po nito sayang. 3 parallel connected resistor. Drawing natin. Pasensya na sa aking sulat at drawing. Kahirap din sa PD. Bagay.
Magdadahilan pa si ma'am. Pangit naman talaga ang sulat. Pasensya na. Ayan. Meron tayong tatlong parallel connected resistors. Connected daw siya sa DC voltage. Ito yung DC voltage. Tapos meron daw siyang total power na 72. Ang total current naman daw ay 6 amperes. Tapos, ang nadaloy daw kay first resistor, ito, si I1. So, I1 is 3 amperes. Tapos, si R2 at saka si R3 daw ay equal ng value. Okay? Equal value. Kaya ito ang sagot ay 8. So, what are the resistances? Ano daw ang value ni R1, 2, 3? Okay? Asa na? Solution. Okay. So, ang power natin, ang formula natin, this is PT equal to IT squared RT. Okay? So, meron tayong formulas for P. Pwede siyang P is equal to I squared R. P is equal to I squared R. Equal din siya sa V squared over R. Equal din siya sa VI. Yan. Ngayon, wala naman ditong V. Hindi naman given dito yung V. Okay? So, makukuha din naman natin ang V mamaya. Pero ngayon, sa una, hindi siya binigay. Pero merong binigay na IT. And then, wala ding RT. Pero makukuha natin si RT pag in-apply natin ito. So, PT is 72 equal to IT squared, which is 6 amperes squared multiplied by RT. So, manipulate the equation, arrange the equation. RT is equal to 72 over 6 squared. So, ano po ang answer? 2 ohms. Okay? So, pwede nyo namang i-check sa inyong calculator. 72 over 6 squared ay 2 ohms. Okay? So, meron tayong RT. Ngayon, wala tayong VT, Kunin natin si VT. VT is equal to IT RT. So, VT is equal to 6 amperes multiplied by 2 ohms. So, VT is 12 volts. Okay. Nakuha natin si VT. Mamaya natin yung gagamitin. Ngayon, connected in parallel daw siya. Gagawa muna tayo ng equation since may RT na naman tayo. So, RT is equal to 1 over 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Ngayon, si R2 at R3 parehas lang yan. So, RT is equal to 1 over 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R2. So, ginawa kong R2 na lang din sa R3 since parehas na lang sila. Ngayon, kagaya nung dati natin ginagawa, pagsamahin lang natin sila gamit ang LCD ba ngayon? Tanda ba? LCD, least common denominator. Yung nakakaalala. Buhay pa ba kayo? Okay. Okay, so kaya natin yan. Last na naman po ito. Okay. So, are magiging R1, R2. Lagi nang mapindot, are. R2. Yan. Over, naka-over R1, R2 kasi sila yung LCD. And then, makukuha natin R1, R2 divided by R1 is R2. R1, R2 divided by R2 is R1. And then, same lang dun sa kanina. R1 ulit. So, magiging R2 plus 2 R1 over R1 R2. Ito po ay yung denominator. Ngayon, may 1 over pa yan. So, kunin lang natin ang reciprocal. Okay? So, magiging R1 R2 over R2 plus 2 R1 equal to total R, which is 2 ohms. Yan.
Ano na ang sunod? Okay. So, may given ba tayo dito? Given na value. Okay. Kukunin pala natin. Nawala na yun. Kasi, paano natin makukuha ito? Parehas wala. Two unknowns, R1, R2. May nakalimutan pala ako dito. Pwede natin pala makuha si R1. Ayan. So, magagamit na natin si VT. Okay. So, R1 is equal to VT over I1. Since ito nga pala class ay parallel, kaya ang gagamitin natin ay si VT. Kasi ang voltage dito sa kanila, si R1, 2, 3, pare-parehas lang. Equal V pag parallel connected. Ayan. Okay. So, R1 is equal to 12 over I1, which is 3 amperes. So, 12 divided by 3 ay 4 ohms. Ayan. Makukuha na natin si R2. Substitute natin ito ngayon. Di magiging 4R2 over R2 plus 2 times 4 equal to 2. Yan, di na kasya. So, R ay magiging, dito natin tuloy ha, 4R2 and then equal siya dito. I-ano na natin to ha, multiply na natin dito kay 2. So, 2 times R2 plus 8 and then 4R2 equal to 2R2 plus 16. Okay? So, lipat lang natin to sa kabila. So, magiging 4 minus 2, edi 2R2 equal to 16. Then, R2 equal to 16 divided by 2 is 8 ohms. And then, R2 is equal to R3. So, R3 is equal to 8 ohms. So, final answer is 4, 8, 8. R1 is 4, R2, and R3 is 8 ohms. Okay, may tanong ba? Sorry naman, processing si Ma'am. Tagal ko na kasi itong na-solve, tapos nga ngayon ko ulit binuulat. Processing tuloy ang utak. Pero tama naman po yung solution. So, may tanong po. Okay, ano pong tanong? Ma'am, ina-accept niyo po ba pag pinatay po yung computation po? Paano pinadali? Nag-caltech? Hindi po. Parang ano po, nag-base na lang po dun sa, kunwari po, ang basic formula ay yung V is equals to IR, ganun po. Like ano po, hindi na po. Pero napalabas din yung 488. Apo. Sige, check ko na lang. Thank you po. Madami naman kasing may sagot na iba ang ginagawa nila. Parang kinukuha yung ratio. Pero mali ang lumalabas. So kung napalabas nyo is 488, so probably tama yung ginawa nyo doon. May tama kayong ginawa. So, accept ko naman yun. Bonus question lang din naman po pati ito. Pag tama, go lang. Okay, since wala na naman dito yung kaninang ay yung nag-quiz. So, kapyawan natin na mabilis ang multiple choice questions ha. So, last part na po ito. Sakto. We have only 9 minutes. Okay, so ito class, sa number 1, ang sagot dito ay ito. D. Okay. Okay po ga kayo? Hindi kayo nagtatanong kung bakit yung nasagot. So, dito naman po ay ang sagot ay B. Inside a metal car. Ito naman po ay negative or neutral. Number 4 naman po ay none of the above. Number 5, daming nakatama dito in fairness. Ano pong tanong? Ma'am, sa number 2 po. Ito, madami nagtatanong dito inside a metal car. Hindi po D. Kasi, bakit hindi letter D?
Tama ba? Yan ang tanong. Hindi ko masyadong narinig. Okay. Kasi po, pag tinamaan ng lightning ang wooden building, so madali po siyang mag-aapoy. Pagkahoy ang bahay mo. For example, ang bahay mo nasa bukid, tapos kahoy, bahay kubo, imagine, matamaan ng kidlat. So, madali po siyang mag-i-start ng fire. Yun. So, yun po ang ano dyan. I-imagine nyo na pag ito natamaan ng kidlat, ano kaya mangyayari dito? Ganun. So, pag kasi metal car, hindi naman kasi siya literal na metal. Siguro siya yung, ang tinutukoy ditong metal car is yung normal na car natin. Hindi siya basta-bastang masusunog pagka natamaan ng kidlat dahil ng may charges yan. Basta meron niyang explanation kung bakit siya yung safest. Pero imagine nyo, class, pag si Meadow sa mga damuhan, tamaan ng kidlat, so magliliyab yan agad. Tall tree in a forest, ang puno, so alam nyo naman, pag natamaan ulit yung kidlat, mag-aapoy din yan. Tapos, ang metal observation tower, so ganun din. Pero, pagka yung moving car, inside the moving car, so iba. So, ano ko yung explanation nga nito para baka kayo ay explanation dyan. Thank you po, ma'am. Okay, are. In a lightning storm, charged particles in the clouds and ground create large electric fields that ionize the air, creating lightning bolts. So, ito po related sa electric charges. Okay, people are good conductors, and when located, an electric field can serve as conduits of the lightning bolt. Inside the metal car acts like a cavity in a conductor, shielding the occupants from the external electric fields. So, in each other options, the person remains in the storm's electric field and therefore may be struck by the lightning. If the car is struck by lightning, then the electricity will pass along the exterior of the car, leaving the people inside unharmed. Okay? So, yun po yun. Parang magsisilbing protection yung sasakyan dun sa tao. So, saan daw po kasi safest? Ano? So, hindi naman sa wooden building, hindi naman sa kahoy na bahay. So, kaya yun po yung sagot. So, continue tayo. Last 5 minutes. Ito po ay ano ang sagot din eh? Sagot. Are. Tapos are. Ang number 7, ano sagot din? Ito, may mga nalito pa rin dito. Sa number 8, pinakamadali ito. Kasi, tatandaan nyo, series siya. Tapos, ang current daw on the line is 10. Pag series class, equal ang current. Kaya ito ang sagot. Then, number 9 ay ito. And then, number 10 ay ito. Okay, so yun po. Any questions, clarifications? Okay, kung wala nang tanong, hindi na po mabibigyan ng pointers, pero sasabihin ko na lang po yung magiging coverage ng midterms, kaya makinig. So, ang midterms natin, multiple choice ay more on conceptual, situational. Okay? Ang topics po nun ay electrical ideas and units. Ibig sabihin yung module 1. Yun yung matatakal doon. Kasama po ang color coding sa exam. Okay? Take note. So, makinig ha. Hindi na mag-upload ng pointers. So, kung nagre-record kayo ng klase, much better. And then, ang essay naman po ay dalawang tanong din.
Yung isa, under din po ng Module 1. Tapos, yung isa naman po, under ng Module 2. So, may kinalaman sa resistive circuits yung isang tanong. At yung isa naman po ay may kinalaman po dun sa Module 1. Okay? Tapos, ang ating problem solving, so may kasali po ulit ang resistor color coding, Kirchhoff's mesh, resistivity, ano pa, resistivity at ano pa yung isa, series parallel. Ayun. Okay? So, God bless you all on your midterms. So, tapos ko na po siyang gawin. Papa-approvean ko na lang po siya sa inyong program chair and debt chair. Okay? So, no questions about midterms? Nga pala. May kukunin ako sa problem set pang midterms at may kukunin din ako sa quiz pang midterms. Kaya reviewin nyo din po ang quiz at problem set. Okay? So, see you after na ng exam. Kaso wala pala tayong meeting after na exam kasi ang schedule daw pala ng midterms ay hanggang Monday, Tuesday ng week 10. So, Monday wala po tayong meeting kasi may exam pa. Okay? So, see you on week 11 na. Okay? So, goodbye and thank you.